Isang babae ang nagbuntis pero nanganak ng 4 na makamandag na ahas. Bawat isa sa kanila ay sumisit-sit sa kanya. Sinubukan niya ang lahat ng paraan para patayin sila. Pero ang mga ahas ay lalo lang umasa sa kanya. Sa huli, para lang sa 2 pirasong murang balat ng hayop. Ibinenta niya ang panganay at ang pangalawa. Dahil dito, lubusang nawala ng pag-asa ang mga anak na ahas sa kanilang ina. Nalaman nilang hindi talaga sila mahal ng pangit na babaeng ito. Sa sobrang galit, itinulak pa siya ng bunso mula sa bangin. At habang si Sian ay malubhang nasugatan at walang malay, may narinig siyang 2 malambing na boses ng mga bata. Kuya, mukhang patay na yung masamang babae. Patay na kung patay. Buhay man siya, pahihirapan lang naman niya tayo. Pagkarinig nito, biglang idinilat ni Sian ang kanyang mga mata. Nakita niya sa kanyang harapan ang isang batang may puting buhok at isang may berdeng buhok. Hindi makapaniwala si Sian na matapos ang malakas na pagsabog na iyon. Nabuhay pa pala siya. Tumingin siya sa 2 bata at nagtanong, "Mga bata, nasaan to?" Pagkasabi niya niyan, ang batang may puting buhok ay umatras dahil sa takot. Pero ang batang may berdeng buhok ay lumapit at hinawakan ang mukha ni Sian. Buhay pa, Beiji. Biglang naalala ni Sian. Hindi ba't si Beiji ay yung karakter mula sa librong Beast World's Flirting Husband na nabasa niya dati? Yung kontrabida na may malagim na sinapit. Huwag mong sabihin, napasok ako sa libro. Naguguluhang tumingin si Sian sa 2 bata at muling nagtanong, "Mga bata, anong pangalan ninyo? Masamang babae. Huwag kang magpanggap sa amin. Gagamitin mo na naman ba yung amnesia-amnesiahan mo? Ako si Beiji. Siya si Shiqing. At ikaw si Sian. Isang maitim, mabaho, maliit, at mahinang babae. HMP. Totoo nga, napasok ko ang libro. At napunta pa ako sa katauhan ng ina ng 4 na kontrabidang anak na ahas. Sa orihinal na kwento, mukhang ayaw na ayaw niya sa mga taong ahas. Kaya naman, ang 4 na anak niya ay lagi niyang binubugbog o minumura. Dahil lang sa 2 pirasong balat ng hayop, ibinenta niya ang panganay at pangalawang anak bilang alipin sa ibang mga babae. Kaya naman ang masamang pag-uugali ng 4 na kontrabida ay dahil lahat sa kanya. Sa huli, binali ng ika-4 na anak ang kanyang mga binti. Binali ng ika-3 anak ang kanyang mga braso. Binulag siya ng pangalawang anak, at sinaksak ng panganay ang kanyang puso hanggang sa siya'y malagutan ng hininga. Sinaksak sa puso ng panganay. Sa sandaling ito, libo-libong bagay ang tumatakbo sa isip ni Sian. Nang matanggap na niya ang katotohanan at muling bumangon para umupo, napansin niyang nawawala na ang 2 batang ahas kanina. Sa kasalukuyan, nasa loob siya ng isang kuweba. Ito marahil ang tahanan ni Sian at ng kanyang mga anak. Pero, ang kuwebang ito ay sobrang baho at dumi. Hindi lang puro tae sa paligid. Hindi pa maangin at kulob na kulob. Ang mga nahuling hayop sa loob ng kuweba ay nabubulok at nangangamoy na. Pagkatapos, nakaramdam siya ng pangangati sa kanyang mukha. Nang kinamot niya, isang malaking tipak ng maitim na libag ang natanggal niya. Hindi ko na to kaya. Sa dati niya kasing buhay. Isa siyang may wood type ability at space ability. Isang dual ability user. Kahit na nabubuhay siya sa isang mundong puno ng mga halimaw. Kaya pa rin niyang mabuhay ng malinis ang kasuotan. Agad na tumayo si Sian habang nakahawak sa pader. Sinimulan niyang subukan kung naroon pa ba ang mga kapangyarihan niya mula sa Apocalypse. Nag-focus siya, sinusubukang gamitin ang kanyang space ability. Gamit ang buong lakas, nagawa niyang buksan ng bahagya ang kanyang spatial dimension. Mula roon, nakakita siya ng isang pirasong disinfecting wet wipe, isang pilak na punyal, isang lighter, at isang supot ng asin. Pagkatapos, kusa nang nagsara ang spatial dimension. Mukhang hindi na niya ito kayang buksan muli. Kinuha niya ang wet wipe na may alcohol, at ipinunas sa kanyang mga sugat, para na rin itong simpleng pag-disinfect. Pagkatapos, iniunat niya ang kaliwang palad at nag-focus muli. Kaagad, isang berdeng enerhiya ang lumabas mula sa kanyang palad. Na hirap lumabas kahit kaunti lang. Habang pinagpapawisan ng husto, tiningnan niya ang kanyang kamay. At ang maliit na damo na napalabas niya. Sa wakas, isang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Matapos magpahinga ng sandali, nakita ni Sian ang isang hilaw na kamote sa bungad ng kuweba. Ginamit niya ang kanyang pilak na punyal para balatan ang kamote. Pagkatapos niyang isubo at kainin ito, bahagyang gaman ang pakiramdam ng kanyang kumakalam na sikmura. Paglabas niya ng kuweba, nakita niya ang isang malagang gubat. Isa itong tanawin na hinding-hindi mo makikita sa maruming mundo pagkatapos ng Apocalypse. Habang nararamdaman ang ganda at sigla ng buhay, napangiti siya ng may pasasalamat. Ngunit nang lumingon siya at makita ang nasa likuran niya, ang mabahong kuweba, agad na nawala ang kanyang mga ngiti. Agad siyang kumuha ng ilang tuyong sanga sa labas ng kuweba, at pinagtali-tali ang mga ito para makagawa ng isang simpleng wallis. Bumalik siya sa kuweba at winalis palabas ang lahat ng dumi at iba pang kalat. Sa mga oras na iyon, sikat na sikat ang araw sa labas. Dala-dala ni Sian ang tanging 2 pirasong balat ng hayop at pumunta sa ilog para labhan ang mga ito. Pagkatapos ay isinampay niya ito sa isang puno sa labas para patuyuin. Matapos gawin ang lahat ng ito, mas gaman ang pakiramdam ni Sian. Pagkalipas ng 2.5 oras, nagsimula na namang kumalam ang kanyang sikmura. Kailangan niyang kumain, at kailangan din kumain ng 2 kontrabidang paslit na iyon. Ang problema, wala nang kahit anong pagkain sa buong kuweba. Mabuti na lang at isa siyang wood element user. Malakas ang kanyang koneksyon sa mga halaman.
Ang paghahanap ng mga nakakaing halaman ay ang kanyang specialty. Hindi nagtagal, pumasok siya sa gubat para magmatsyag at makiramdam ng mabuti. At gaya ng inaasahan, naramdaman niya ang presensya ng mga patatas sa di kalayuan. Sa isang bahagyang paghuhukay lang, nakakuha na siya ng isang tumpok ng patatas. Inilagay niya ang mga patatas sa isang malaking dahon. Dinala niya ito sa gilid ng isang maliit na sapa para linisin. At pagkatapos ay binalot niya ulit sa malaking dahon at dinala pabalik sa kuweba. Pagdating niya sa kuweba, may isang beastman na tumawag sa kanya. Siyan, bumalik na ang hunting party. Halika't kumuha ka na ng karne. Ang pangalan ng tribong ito ay Yangxiang. Sa mundo ng mga beastman, ang mga lalaki ay maaaring mag-anyong hayop o mag-anyong tao. Matipuno ang kanilang mga katawan at malakas silang umatake. Ang mga babae naman ay mahihina. Pagsapit nila sa hustong gulang, nananatili na lang sila sa anyong tao at hindi na makapagbago. Sa paglipas ng panahon sa mundong ito, naging mas mahirap ang pagsilang ng mga babae. Ang ratio ng mga lalaki sa mga babae ay halos naging 10-1. Ang mga babae ay regalo mula sa Diyos ng mga halimaw. Sila ang pinag-aagawan at pinoprotektahan ng mga lalaki. Kung sasaktan ng isang lalaking taong halimaw ang isang babaeng taong halimaw, siya ay parurusahan ng Diyos ng mga halimaw. Kaya kahit na si Siyan ay mabaho, maitim, tamad, at masama, ang mga lalaki sa tribo, pagkatapos mangaso araw-araw, ay palaging nagiiwan ng ilang pirasong karne para kay Siyan. At dahil din dito, sa loob ng maraming taon, walang ibang lalaking taong halimaw na nagkagusto sa kanya, maliban sa isang marka na hugis ahas sa kanyang baywang, na nangangahulugang nagkaroon siya noon ng isang kaparehang taong ahas. Ang pangalan niya ay Langfeng. Tanging isang paldang gawa sa balat ng hayop ang nakatakip sa kanyang katawan. Kaya naman, kapansin-pansin ang kanyang matitipunong abs. Hindi na iwasan ni Siyan na mapatitig ng ilang sandali. Talagang kaakit-akit pagmasdan ang mga lalaki sa mundo ng mga halimaw. Pagkatapos, kinuha niya mula kay Langfeng ang isang maayos na hiwa ng karne. Nang paalis na siya, nakita niya si Langfeng na itinatapon ng mga buto at laman loob ng hayop. Ang mga ito ay masasarap na pagkain. Kaya dali-daling lumapit si Siyan at nagtanong kung maaari niyang kunin ang ilang buto at laman loob. Matagal na siyang hindi nakakatikim ng sariwa at masarap na sabaw ng buto. Sa isip pa lang, halos tumulo na ang laway niya sa sobrang takem. Ngunit sa tribo ng mga taong halimaw, ang mga ito ay itinuturing na pagkain hindi masarap. Kaya naman, bukas palad na ibinigay lahat nilang Feng kay Siyan. Makalipas ang ilang minuto, dinala ni Siyan ang mga ito sa sapa upang hugasan. Pagkatapos ay inuwi niya ito bago kinuha ang kanyang lighter at sinindihan ng apoy. Pagkatapos, gamit ang sariling pilak na punyal, nagsimula siyang maghiwa ng mga gulay. Unti-unti nang dumidilim, pero hindi pa rin bumabalik ang dalawang paslit na sina Shiching at Beiji. Kahit na pumakalam na ang sikmura ni Siyan. Sumandal siya sa pader na bato, at sinimulang alalahanin ang kwento ng mundong ito. Ayon sa orihinal na kwento, ang orihinal na Siyan ay nakagawa ng maraming bagay na kinasuklaman ng lahat. Masasabing lubos siyang kinamumuhian ng kanyang 4 na anak, lalo na nang, para sa 2 pirasong balat ng hayop, ay ibinenta niya ang panganay at ang pangalawa. Simula noon, hindi na siya pinakitaan ng maganda ng pangatlo at ng bunso. Kaya pala masama ang tingin sa kanya ng 2 bata kanina. Mabilis na lumipas ang 2 oras. Hindi pa rin bumabalik ang mga bata. Medyo nag-aalala na si Siyan. Kaya dali-dali siyang umalis sa kuweba, para hanapin kung saan-saan sina Zeking at Beiwu. Hindi rin kabisado ni Siyan ang gubat na ito. Kaya habang naglalakad ay malakas niyang tinatawag ang pangalan ng 2 bata. Mabuti na lang at hindi siya naghanap ng matagal, dahil sumulpot ang 2 bata mula sa likod ng mga puno. Sa totoo lang, walang kinatatakutan si Siyan. Pero ang totoo, ahas ang pinakakinatatakutan niya. Mabuti na lang at ang 2 bata ay may anyong tao na 5 taong gulang. Sa mga sandaling iyon, halatang naiinip na si Zeking. Masamang babae, anong isinisigaw-sigaw mo? Nainis si Siyan pero wala siyang nagawa nang marinig iyon. Kayong mga pasaway, saan ba kayo nagsusuot? Nakapagluto na ako at kanina pa ako naghihintay sa inyo. Nang marinig ito, naging mayabang ang itsura ni Beiji. Hindi kami mga pasaway na kuneho. Masamang babae, alam naming ayaw mo sa amin. Hindi mo kailangang sabihin araw-araw. Bago pa man makapagsalita si Siyan, nagtatakang nagtanong si Zeking kung ano ang kuneho. Sinabi ni Siyan na ang kuneho ay isang hayop na mahaba ang tenga. Masarap daw ito kapag ginawang maanghang na ulo ng kuneho. Saka, kapakipakinabang din ang balahibo ng hayop na mahaba ang tenga. Nang marinig ito, yumuko si Zeking at malamig na sinabi, "Kanina, habang nasa gubat kami, may nakita kaming hayop na mahaba ang tenga na namatay matapos mampag sa isang puno. Kung gusto mo, dadalhin ka namin doon para kunin." Agad namang tumango si Siyan, sinasabing gusto niya. Pagkatapos, sumunod siya sa 2 batang ahas papasok sa isang masukal na gubat. Lingid sa kanyang kaalaman, ang desisyong ito ay pagsisisihan niya habang buhay. Pagkalipas ng 2.5 minuto, habang naglalakad ay lalong naramdaman ni Siyan na may mali. Kaya agad niyang pinahinto ang 2 bata. Zeking, Beiji, bumalik na lang kaya tayo? Pero sa sandaling iyon, biglang lumingon si Zeking. Agad na lumitaw ang kanyang berdeng mga mata na parang ahas. Kasunod nito, inilabas niya ang kanyang dila na parang sa ahas at nagsalita.
Sige, masamang babae. Mauuna na kaming bumalik. Si Yan ang pinakamatatakotin sa ahas. Sa sandaling ito, naramdaman niyang nanlamig ang buong katawan niya mula ulo hanggang paa. Hindi na siya makagalaw sa sobrang takot. Ilang sandali pa bago siya nakabawi ng ulirat. Ngunit napansin niyang wala na sina Shiching at Beiwu. Naninigas niyang naisip, paanong naniwala talaga siyang may kunhong namatay sa pagbangga sa puno sa gubat. Malinaw na pinaglaruan at niloko lang siya ng dalawang iyon. Sa kabilang banda, nakabalik na sina Shiching at Beiji sa kuweba. Hindi napigilan ni Shiching na humalakhak ng malakas. Yung babaeng tanga na yon. Minalas talaga siya ngayong gabi. Hindi ako naniniwalang makakabalik pa yang walang alam sa direksyon. Ngunit hinayla ni Beiji si Shiching at nagtanong, Kuya, tingnan mo. Hindi kaya tayo nagkamali ng uwi. Nang marinig iyon, pinigilan ni Shiching ang kanyang tawa at tumingala. Nakita niyang hindi lang malinis at maaliwalas ang loob ng kuweba. May mga magagandang bulaklak pa na nakalagay sa maliit na labangang bato. Biglang nakita ni Beiji na may isang malaking kaldero sa pinakaloob ng kuweba. At sa loob nito ay ang sopas ng buto na niluto ni Sian. Agad na naalala ni Beiji ang sinabi ng pangit na babae kanina. Nakapagluto na ako, kanina ko pa kayo hinihintay. Kaagad siyang tumingin kay Shiching at nagtatakang nagtanong, Kuya, hindi kaya ito talaga ang pagkain niluto ng pangit na babae? Malamig ang ekspresyon sa mukha ni Shiching. Hindi ko alam kung ano ang binabalak niya, pero siguradong may masama siyang intensyon. Pero si Beiwu, na simple lang ang pag-iisip, ay kumuha ng isang pirasong patatas at sinimulang kainin. Kuya, tikman mo. Ang sarap talaga. Tayo ay mga taong ahas na may malamig na dugo. Nabubuhay tayo ng maayos basta may kinakaing hilaw na karne. Hindi ko akalain na itong tamad at masamang babae na to ay magluluto pa pala ng pagkain. Puno ng pagdududa, nagsimulang kumain si Shiching kasama si Beiji. Hindi nagtagal, tuluyan ng nabihag ng masarap na pagkain ang dalawang bata. Ngunit maya-maya, tila may naalala si Shiching at galit na sinabi. Hindi kaya binabalak din niya tayong ibenta. Kailan lang, ipinagbenta ng isang masamang babae sina Kuya at Daiko. Ang mga taong ahas na may malamig na dugo ay hindi tinatanggap kahit saan. Kahit ang sarili nating ina, walang pakialam sa atin. Sa huli, hindi ko pa rin pala matatakasan ang kapalaran kung may benta. Nang maisip niya iyon, nawalan na ng ganang kumain sina Shiching at Beiji. Samantala, sa kagubatan, hawak ang isang pilak na BS, maingat na hinahanap ni Sian ang daan pauwi. Lingid sa kanyang kaalaman, sa malaking puno sa itaas niya. Isang puting-puting agila ang nakataas ang mga mata at matalim na nakatitig sa kanya. Ang batang babae mula sa tribo ng Yangxiang. Nagtatakang inisip ni Muxiao. Bakit hahayaan ang isang batang babae na pumasok ng malalim sa gubat sa kalaliman ng gabi? Tama, akala ni Sian, na walang senso sa direksyon, ay pabalik na siya sa kuweba. Ngunit sa katotohanan, palayo siya ng palayo. Sa sandaling iyon, ipinagaspas ni Muxiao ang kanyang mga pakpak at lumipad ng kaunti palapit. Tiningnan niya si Sian ng malapitan. TSK. Payat na, maliit pa, walang kahit kititing na laman. Isang walang silbi at walang kakayahang batang babae. Mukhang ang batang babae na ito ay itinakwil na ng tribo ng Yangxiang. Bigla, may kaluskos na narinig mula sa damuhan sa likod ni Sian. Agad siyang lumingon para tingnan. Nakita niya ang isang puting tigre na may taas na halos 5 metro. Namatako na nakatitig sa kanya. Nang makita ito ni Sian, halos maihina siya sa salawal sa sobrang takot. Gaya ng inaasahan, gusto nilang aipakin siya sa mabangis na hayop. Pagkatapos, tinimbang-timbang niya ang hawak na BS. Para sa puting tigre, itong BS ay parang isang palito lang siguro. Nang maisip ito, hindi na nagatubili si Sian at tumakbo na agad. Nang malapit nang maabyutan siya ng mabangis na tigre, agad na umakyat si Sian sa pinakamalapit na malaking puno. Kasunod nito, sa isang pag-iisip, bigla niyang binuksan sandali ang espasyo ng kanyang kapangyarihan. Agad niyang kinuha ang square mula sa espasyo. Kasabay ng bigla ang pagsara ng espasyo. Wala na siyang oras para mag-isip pa at agad niyang kinasa ang ZT. At saka pinaputukan ang mata ng malaking puting tigre. Samantala, si Muxiao na nanonood lang sa gilid, ay najitla rin sa tunog ng putok ng baril. Agad niyang isiniksik ang kanyang ulo sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Sayang lang at masyadong mabilis gumalaw ang tigre. Ilang beses man siyang pumutok, wala ni isang tumama sa mata nito. Halatang lalong nagalit ang tigre. Ibinuka nito ang dambuhala nitong bibig at damamba papalapit kay Sian. Nang makita ito, agad na ginamit ni Sian ang kanyang wood type na kapangyarihan para pumulupot. Sa isang iglap, isang baging ang lumabas mula sa kanyang palad. Agad itong pumulupot sa katawan ng tigre. Nang makitang limitado na ang kilos ng tigre, sinamantala ni Sian ang pagkakataon at kinalabit ang gatilyo. Dalawang sunod-sunod na putok ang agad na tumusok sa mga mata ng tigre. Sa sandaling iyon, muli niyang binuksan ang kanyang espasyo. Mula sa loob ay kumuha siya ng isang kawad na may talem. Kilala rin bilang blood dropper. Agad niyang mabilis na hinayla ang pilak na kawad. At ipinulupot ang mga ito sa dalawang matitibay na sanga ng puno. Matapos ihanda ang bitag, nakita niyang nakawala na ang malaking puting tigre sa mga baging at hinahabol na siya. Mapang-asar na tiningnan ni Sian ang tigre. Pagkatapos ay nagsimula siyang umakyat sa puno. Nagalit ang malaking puting tigre at biglang lumundag paakyat sa puno.
Kasunod nito, mabilis na lumitaw sa katawan nito ang makakapal na marka ng kawad. Sunod-sunod na pamatak ang dugo mula sa kawad na may talem. Nahiwa ang mga mata, leeg, at binti nito. Agad na nagpakita ng di makapaniwalang ekspresyon ang malaking puting tigre. Nawalan ito ng lakas at balanse, at bumagsak ng malakas sa lupa. Nagmasid muna si Sian ng sandali at nang makumpirmang ligtas na. Maayos niyang tinago ang kawad na may talam at itinali sa kanyang baywang. Ang bumagsak na puting tigre ay umuungol sa sakit. Nakatayo siya sa puno at pinagmasdan sandali ang malaking puting tigre. Pinanood niya itong magpumiglas ng mahigit 10 minuto bago ito tuluyang hindi gumalaw. Naghintay pa siya ng mahigit 20 minuto. Naramdaman niyang tuluyan ng patay ang malaking puting tigre. Sakalang maingat na bumaba si Sian mula sa puno. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang kutsilyo. Mula sa mga sugat na gawa ng kawad na may talem, hiniwa niya ang balat at laman ng puting tigre. Ang layunin ay para itago ang bakas ng kawad na may talem. Nag-isip si Sian habang naghihiwa. Ang lakas sa pakikipaglaban sa mundo ng mga halimaw ay tila iba sa kanyang naiintindihan. Isang mabangis na hayop pa lang ay ganito nakalakas. Kung gayon, paano pa kaya iyong mga madaling makahuli ng mga mababangis na hayop? Gaano kaya kalakas ang mga lalaking taong hayop na iyon? Mukhang hindi madali ang mabuhay sa mundo ng mga halimaw. Matapos maghiwa ng matagal, nasira na ang lahat ng bakas ng kawad sa katawan ng puting tigre. Dahil hindi pa naghahapunan, kumakalam na ang sikmura ni Sian. Namulot siya ng mga tuyong kahoy sa paligid. Kumuha ng lighter at sinindihan ito. Tinuhog niya ang karne ng tigre sa isang kahoy. Binudburan ng kaunting asin at inihaw para kainin. Isang kuwago na palihim na lumipad papalapit ang nakatitig sa kanya mula sa tuktok ng puno. Hindi niya inasahan na ang maitim at maliit na babaeng ito ay nakapatay pala ng isang mabangis na hayop sa gubat. Dapat mong malaman na ito ay isang nilalang na kahit ang mga Green Crystal Beastman ay hindi matalo. Ni minsan ay hindi pa narinig na ang mga babae pala ay pwedeng mangaso. Lumapit si Musyaw at yumuko para tingnan ang maliit na babaeng nag-iihaw. Sinamyo niya ang hangin. Ang bango. Mukhang mas mabango ang karneng inihaw ng maliit na babae kaysa sa karaniwang inihaw. Talagang medyo gutom na si Sian. Matapos kumain ng mabusog, tamad siyang umupo sa lupa. Pero sa sandaling iyon, nakakatakot ang katahimikan sa paligid. Nagsimula siyang maghinala na may mas mapanganib na mabangis na hayop sa malapit. Kaya agad siyang tumayo at walang alinlangan na tumakbo palayo. Matapos umalis ni Sian, doon lang nagpagaspas ng pakpak si Musyaw at lumipad pababa mula sa puno. Tinukatukan ng matulis niyang tuka ng agila ang puting tigre. Inobserbahan ng nakamamatay na sugat sa katawan ng puting tigre. Nang makita ang napakaliit na sugat, nanliit ang kanyang mga mata ng agila. Sa kontinente ng mga beast, hindi pa siya nakakakita ng ganitong klaseng hiwa ng sugat. Pagkatapos, naglakad si Musyaw sa tabi ng apoy. Kinagat niya ang inihaw na karne na hindi naubos ni Sian. Sunod-sunod niya itong nilamon lahat. Pagkatapos ay nagliwanag ang kanyang mga mata. NGU. Ang sarap-sarap. Sa kabilang dako, tumakbo si Sian hanggang sa halos mag-uumaga na. Sa wakas, nakabalik na siya sa kuweba. Ngunit nang makita niya sa sulok ang magkayakap, na natutulog na sina Shiching at Beiwo. Ang dating magulong puso ni Sian ay unti-unting kumalma. Hindi ba nilalamig ang dalawang pasaway na batang ito sa sahig? Nagkunwaring galit na sinabi ni Sian. Bangon. Matagal nang narinig ni na Shiching at Beiwo ang ingay. Pero tinatamad lang silang pansinin siya. Ang masamang babae ay siguradong natakot ng gusto matapos naming eye trap sa gubat magdamag. Ngayong bumalik siya, siguradong bubugbugin niya kami. Tutal, sanay na naman kaming mabugbog. Hanggat hindi kami mapapatay. Ano pa nga bang magagawa? Nang makita ito, muling nagsalita si Sian. Bakit hindi kayo natutulog sa kama? Akala ni Beiwo ay nagkamali siya ng dinig. Para siyang nakarinig ng pinakamalaking biro sa buong mundo. Masamang babae, hindi mo kami kailanman hinayaang matulog sa kama. Nakalimutan mo na ba? Sinong may sabi sa inyo na tawagin akong masamang babae? Ako ang tunay niyong ina, na ang itawag niyo sa akin. May sira ka ba sa ulo? Kayo ang may sira sa ulo. Hinayaan niyo ang sarili niyong ina sa gubat sa kalagitnaan ng gabi. Alam niyo ba na nakaengkwentro ako ng mabangis na hayop kagabi? Ang gagaling niyo rin, ano? Sanay na sanay kayong inisin ako. Nagkatinginan sina Shiching at Beiji. Sa simula, gusto lang nila siyang takutin. Ligtas naman talaga ang lugar na iyon. Kaya lang, naligaw si Sian kaya napadpad siya sa mapanganib na lugar. Pero hinding-hindi aaminin ni Sian na naligaw siya. Pagkatapos ay mahinahon siyang nagsalita. Simula ngayon, kasama ko na kayong matutulog sa kama. Labis namang ikinatuwa ni Beiji ang narinig. Dahil mula pa kagabi nang malinis na ang kuweba. At may apoy at pagkain na sa loob. Unang beses naranasan ni Beiji kung ano ang pakiramdam ng kalinga. Umaasa siyang magbabago na ang masamang babae. Ngunit ang katabi niyang si Shiching ay sumama ang mukha. Pagkatapos ay bigla niyang niyakap ang natirang nilagang patatas at karne mula kagabi. At nakita ito ni Beiji kaya mabilis siyang sumunod. Dahil sa biglaang pagbabagong ito, hindi na nakasagot pa agad ang pagod na si Sian. Dali-dali siyang tumayo para habulin sila. Pero nakalayo na ang dalawang paslit. Pagod na siya para habulin pa sila. Kaya bumalik na lang siya sa bahay na nagmamaktol. Ininom niya ng ilang lagok ang hindi naubos na sabaw ng dalawang paslit. Pagkatapos ay kumain siya ng kaunting karne. At sa huli, humiga na siya sa kama at nakatulog.
Hindi comfortable matulog sa matigas na kama ang gawa sa balat ng hayop at bato. Hindi nagtagal, bumangon din si Sian. Nag-inat siya, at nagpas siyang ayusin muna ang problema sa kama para maging comfortable ito. Mayabong ang mga halaman sa tabi ng kuweba. Kaya habang nag-aalis ng damo si Sian, nangolekta na rin siya ng maraming tuyong damo. Matapos ipagpag ang alikabok, ibinilad niya ito sa ilalim ng araw. Nang matuyo, tinirintes niya ang mga tuyong damo. Hindi nagtagal at natapos na niyang tirintasin ang sapin na gawa sa damo. Sakto namang may narinig si Sian na ingay sa labas. Kaya tumakbo siya palabas ng kuweba para tingnan kung ano yon. Nakita niya sa di kalayuan, sa ilalim ng isang malaking puno. Hinawakan ng mahigpit ng isang matangkad at matabang babae sina Beiji at Shiching. Tila nagkalat sa lupa ang mga kamote. Puno ng galit ang mukha ng matabang babaeng si Xiongnae. Mga walang kwentang taong ahas na may malamig na dugo. Lumabas na naman para magnakaw. Nang makita ito ni Sian, agad siyang pumihil. Bitawan mo sila. Subukan mong saktan ang mga anak ko. Narinig ito ni Xiongnae at nagtatakang tumingin kay Sian. Si Sian ay kilalang kilala sa tribo bilang isang masamang babae. Tamad na, masama pa. Wala siyang pakialam sa sarili niyang mga anak. Bakit ang kakaiba niya ngayon? Ngunit nakita ni Sian na hindi pa rin binibitawan ni Xiongnae ang kanyang dalawang anak. Walang sabi-sabi, sinugod niya at sinabunutan si Xiongnae. Sa sobrang sakit ng anit ni Xiongnae dahil sa sabunot, napilitan siyang bumitaw. Sian, baliw ka na ba? Nagnakaw ang dalawang batang ahas na to. Tinutulungan lang kitang turuan sila ng leksyon. Samantala, si Shiching na sa wakas ay nakawala, at si Beiji ay mabilis na tumakbo sa gilid. Mabilis nilang pinulot ang mga kamote. At pagkatapos ay lumayo sila kina Sian at Xiongnae. Nang makita ito, napangiwi si Sian. Nagpa siya pa rin siyang unahing harapin ang matabang babaeng nang aapi sa kanyang dalawang anak. Kaya lalo pa niyang hinigpitan ang pagsabunot sa buhok ni Xiongnae. Bakit mo inaapi ang mga anak ko? Hindi talaga inaasahan ni Xiongnae na ganito kalakas ang maliit at payat na babaeng ito. Sian, maging makatwiran ka naman. Inakaw nila ang mga pulang lupang prutas ko. Mga magnanakaw sila. Ang pulang lupang prutas ay kamote lang pala. Tiningnan ni Sian ang mga kamoteng hawak ng kanyang dalawang anak at nagtanong. Ninakaw niyo ba ang pulang lupang prutas ng iba? Nagpakita ng pagkasuklam at galit ang mukha ni Shiching. Samantalang si Beiji naman ay nakayuko at puno ng hinanakit ang mukha. Dati, kapag may nagsasabing gumawa sila ng masama, ang masamang babae ay walang pakialam at laging sa iba naniniwala. Ang umasa na tutulungan sila ng masamang babae ay talagang imposible. Nang makita ito, may sagot na si Sian sa kanyang isip. Naisip niyang hindi nagnakaw ng mga pulang lupang prutas ang dalawang bata. Pero si Xiongnae ay napuno ng galit nang marinig ito. Sinabi niyang ang mga pulang prutas niya ay iniwan lang doon sa malaking dahon. Umalis lang daw siya sandali at pagbalik niya ay nawala na. At sakto namang nakita niya silang dalang-dala ang mga pulang prutas na papalapit. Kung hindi sila ang nagnakaw, sino pa? Nang marinig ito, agad binitawan ni Sian si Xiongnae. Pagkatapos ay lumapit siya sa malaking dahon at hinipo ito. Sa kapalihim niyang ginamit ang kanyang kapangyarihang halaman para pakiramdaman ito. At talagang may naramdaman siyang kaunting amoy ng kamote. Nang yumuko siya para tingnang mabuti, napansin niyang may mga naiwang bakas ng paa sa lupa na hugis bulaklak ng plum. Nagtaka ang mukha ni Xiongnae nang makita ito. Mukhang bakas ito ng paa ng maliit na oso. Ibig sabihin, hindi talaga si Shiching at Beiwo ang nagnakaw. Mabilis na tumakbo si Sian, sinusundan ang direksyon ng maliliit na bakas ng paa. Hinawi niya ang matataas na damo. At tulad ng inaasahan, nakita niya ang mga nagtatago sa damuhan. Ilang maliliit na oso na sarap sa pagkain ng kamote. Gulat na sumigaw si Xiongnae. Ang mga anak ni Xiongru. Makikita ang kalat sa buong lugar, at halos naubos na ang mga kamote. Walang ano-ano'y dinampot ni Xiongnae ang apat na batang oso mula sa lupa. Hindi inasahan ng mga paslit na mahuhuli sila. Agad silang nagsimulang manuntok, manipa, at mag-iiyak na parang mga sinasapian. Hanggang sa masalubong nila ang mabangis na tingin ni Sian na parang lobo. At saka lang sila natakot at tumahimik. Samantala, nakatayo pa rin sa malayo sina Shiching at Beiwo. Hiniling ni Sian na humingi ng tawad si Xiongnae sa dalawa niyang kasama. HMPH, mga taong ahas lang naman na walang damdamin. Hindi naman ito ang unang beses na nagnakaw sila. Sinong nakakaalam kung yung mga pulang prutas na hawak nila ay ninakaw lang din sa iba? Hindi nagustuhan ni Sian ang mapanghamak na tono ni Xiongnae. Lumingon siya para tingnan ang dalawa niyang alaga. Nakita niyang bakas ang hinanakit sa mga labi ni na Shiching at Beiwo. Na mariing nakatikom sa isang tuwid na linya. Tumingin si Sian kay Xiongnae at biglang nagdilim ang kanyang mukha. Kung hindi ka hihingi ng tawad, bubugbugin kita. Pagkasabi niyon, talagang sumugod si Sian. At nakipag-away kay Xiongnae. Bagamat mas malaki at mas malakas ang katawan ni Xiongnae kaysa kay Sian. Hindi niya alam kung bakit. Hindi niya matalo si Sian. Pagkatapos ng ilang sagupaan, binugbog ni Sian si Xiongnae hanggang sa mamaga at magkapasa ang mukha nito. Dahil sa kabangisan niya, natakot ang apat na batang oso sa gilid. Pagkatapos bugbugin, hinayla ni Sian si Xiongnae sa harap ng dalawang bata. Inutusan niya itong humingi ng tapat na paumanhin. Isang taos-pusong paghingi ng tawad. Hindi na nakayanan ni Xiongnae ang pamimilit. Mabilis siyang sumigaw ng patawad.
Pagkatapos ay tumalikod na siya at tumakbong umiiyak. Pinanood ni Shiching si Sian matapos nitong turuan ng leksyon si Xiong Nai at ang 4 na batang oso. Naghinala siyang baka sinapian ng masamang babae ngayong araw. Pero para kay Beiwu, mas maganda kung mananatiling sinasapian si Sian. Ilang minuto ang lumipas, bumalik na silang 3 sa kuweba. Handa na ang 2 bata na mabugbog. Pero nakita nilang pumasok si Sian dala-dala ang bagong gawang banig na yari sa damo. Inilatag niya ito sa ilalim ng balat ng hayop. Sinubukan niya, at mas malambot na nga ito. Pagkatapos, sinulsulan ni Sian ang apoy sa loob ng kuweba. Para muling lumakas ang apoy nito. Pagkatapos ay inilagay niya ang mga natitirang prutas na Wang Biguo o mga patatas sa apoy para maluto. Nang makita ito, pabulong na sinabi ni Shiching kay Beiji. Kailan pa natutong gumamit ng banal na apoy ang masamang babaeng yan? Dahil para sa mga taong hayop, ang apoy ay isang napakasagradong bagay. Sa tribo ng Yangxiang, tanging ang pinuno lang ng nayo ng may panggatong at marunong gumawa ng apoy. Karamihan sa kanila ay kumakain ng hilaw. Kahapon pa ay nagtataka na sina Shiching at Beiji habang nakatingin sa apoy. Pero hindi nila ito gaanong pinag-isipan. At ngayong araw, habang pinapanood si Sian na gumawa ng apoy, lalo lang silang naguluhan. Umiling si Beiji. Hindi ko alam. Baka nga sinapian talaga siya. Agad na napakunot noo si Shiching. Ibig sabihin, kapag sinapian ka, kaya mo nang kontrolin ang banal na apoy. Samantala, matapos ihawin ni Sian ang natirang karne mula kahapon, nilagyan niya ito ng asin at paminta. Pagkatapos ay tinawag niya ang 2 bata para kumain kasama niya. Pero nanatili lang sila sa sulok at hindi gumalaw. Alam ni Sian na hindi madaling makuha ang loob ng mga batang kontrabida. Kaya naman hindi siya nagmamadali. Matapos kumain ng kaunting inihaw na karne, umalis siyang mag-isa. Nagkatinginan ang 2 bata. Nagtataka sila kung bakit hindi na sila sinasaktan ng masamang babae. Pero gutom na ang kanilang mga tiyan. Kaya mabilis silang lumapit at dinampot ang inihaw na karne. At sinimulan itong kainin ng malalaking subo. Samantala, nakahanap si Sian ng isang malaking troso. Halos maubos ang lakas niya para lang mahayla ito pabalik sa kuweba. Gusto niya kasing gumawa ng lalagyan na pwede niyang pagliguan. Pero hindi siya tulad ng mga lalaking beastman na kayang magpalit anyo at gamitin ang mga kuko para umuka ng sisidlan. Kahit na mayroon siyang isang kutserang pilak. Pero ang pilak ay medyo malambot. Kung gagamitin niya ito para umukit sa kahoy, siguradong masisira ito kagad. Habang namumroblema si Sian, bigla namang nagsalita si Beiji. Hindi ba't mayroon kang kaliskis ng ahas? Napakurap si Sian, noong naglilinis siya ng kuweba. Tanda niya, nakakita nga siya ng isang lilang kaliskis. Naghalungkat si Sian sa buong kuweba. At sa huli, nahanap nga niya ito. Habang tinitingnan ng kaliskis na mas malaki pa sa kanyang palad. Biglang naisip ni Sian, kung ganito nakalaki ang kaliskis ng ama ng 4 kong anak, gaano naman kaya siya kalaki sa tunay niyang anyo? Pagkatapos, sinubukan ni Sian na gamitin ang kaliskis sa kahoy. Nakita niya na ang matigas na kahoy ay para lang tokwa. Napakadali nitong nahiwa. Ang galing naman nito. Hindi napigilan ni Sian na masabi. Sa sandaling iyon, nagreklamo si Beiwu. Napakalakas kaya ng ama namin. Sayang nga lang, ayaw mo sa kanya. Nang marinig iyon, tiningnan ni Sian ang kaliskis. Ang ama ng mga kontrabida ay ang pinakamalaking kontrabida. Kaya syempre, napakalakas niya. Pero wala akong pakialam doon. Hindi ko naman balak na magkaroon ng kapareha. Lalo na't isa pa siyang ahas na siyang pinakakinatatakutan ko. Habang magagamit, gagamitin ko na. Gaya ng paghiwa ng tokwa, ginamit ni Sian ang kaliskis para kaskasen, pukitin, at hubugin ang malaking troso. Hindi nagtagal, nakagawa siya ng 2 timbang kahoy. Ang mas maliit ay para sa pagigib ng tubig. At ang malaki naman ay para sa paliligo. Pagkatapos niyang gawin ang mga iyon, maingat niyang itinago ang mahalagang kaliskis na mas epektibo pa kaysa sa isang patalim. Dala ang timba, pumunta siya sa sapa para kumuha ng tubig. Pagkatapos ay gumamit siya ng palayok na bato para magpakulo nito. Pabalik-balik siya ng ilang beses. Pinuno niya ang higit sa kalahati ng boldang kahoy para sa paliligo. Nakatitig sa kanya ang 2 bata. Hindi nila alam kung ano ang balak niyang gawin. Pagkatapos, tinawag ni Sian ang 2 bata para maligo. Pero si Shiching ay naging napaka-rebelde nang marinig ito. Sinabi niyang mas gugustuhin pa niyang mamatay sa kagat ng mga insekto kaysa maligo. Kahit na sinabi ni Sian na hindi siya pwedeng kumain kung hindi siya maliligo. Ayaw pa rin niyang maligo. Sa kabilang banda, mas masunurin naman si Beiji. Pagkatapos habarin ang sira-sira niyang paldang gawa sa balat ng hayop, agad siyang nahihiyang tumalon sa loob ng balde. 2.5 oras ang lumipas bago siya tuluyang lumenes. Ang maputi at makinis na balat ni Beiji ay parang gatas. Halos matunos sa tuwa si Sian sa nakita. Samantala, ang nasa gilid na si Shiching ay nakatitig lang ng diretso. Hindi malaman kung ano ang iniisip. Nang isusuot na sana ni Beiji ang sira-sira niyang palda, pinigilan siya ni Sian. Nang makita ito, agad na sumugod si Shiching at galit na sinabi, "Masamang babae, ang lakas ng loob mong apihin si Beiji. Gusto mo ba siyang insultuhan? Nangyayari ang lahat ng ito dahil may 2 ari ang mga ahas." Ang mga nakatatandang taong ahas ay hindi naman ito ikinahihiya. Sa katunayan, itinuturing pa nila itong simbolo ng lakas at kapangyarihan. Pero ang mga batang taong ahas ay madalas na tinutokso dahil dito.
Agad na naunawaan ni Sian ang iniisip ng dalawang bata. Kaya't dali-dali siyang nagsalita, lalaban ko lang yang maliit mong palda. Pagkasabi niyon, isinuot niya ang kanyang dalawang kamay sa kilikili ni Beiji. Binuhat niya ito at pinunasan gamit ang isang maliit na piraso ng balat ng hayop. Pagkatapos ay inilagay siya sa higang gawa sa balat ng hayop. Sa ilalim ng higaan ay may nakalatag ng malambot at malagang sapin na gawa sa tuyong damo. Kasunod nito, kumuha si Sian ng isa pang malaking balat ng hayop sa bahay. At ginawa itong kumot para itakip sa katawan ni Beiji. Nang makita ni Shiching na nakahiga na pala sa kama si Beiji, bigla siyang nakaramdam ng inggit. Napansin naman ni Sian na mas marumi pa pala ang sarili niyang katawan. Kaya kumuha siya ng ilang malalaking dahon para takpan ang bunganga ng kuweba. At sinamantala niya ang tubig na katatapos lang gamitin ni Beiji para maligo na rin. Habang nangyayari ito, kusa namang lumingon sa ibang direksyon ang dalawang bata at tumalikod para hindi siya makita. Matapos mahugasan ang makapal na putik,